Sa wakas, binigyan tayo ng Tecno ng malakas na chipset dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G. Ganda, di ba? Dito natin makikita yung ating tempered glass na pre. Meron tayong 70 watts na fast charging. USB-C to USB-A cable. Yung pinaka nagustuhan ko talaga na meron dito, yung case niya. 12+1 warranty certificate at saka yung ating warranty card. SIM ejector pin. Isa to sa pinaka nagustuhan ko sa Camon series ng Tecno dahil hindi sila umuulit ng design. Yung back panel niya may pagka-metallic, hindi siya fingerprint magnet. Sa display nito, meron tong 6.78-inch AMOLED display na merong 144Hz, naka Full HD plus 1080p resolution display, and also meron rin tong wideband security level L1. Meron tayong pulse width modulation na 2160Hz na high frequency. Sa features na to, mas makakatulong sa atin para hindi maging stress yung mga mata natin. Kapag tinignan natin guys sa settings, meron tayo ditong high brightness mode. Mas liliwanag pa siya or mas magiging bright pa yung display natin kapag outdoors. Meron tayong bypass charging dito sa phone na to. Alam nyo naman na camera phone to, pero may bypass charging tayo dito. Imagine mo kasi na pinagsama nila yung gaming chipset at sa camera nga na Sony IMX890. Ginamit na chipset dito is MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. At ang nakuha kong ang Tutoy score, 900,000 points. Actually, malakas po yan. Close na sa 1 million ang Tutoy score natin. Based on my experience, smooth naman yung paglalaro ko dito sa Warzone Mobile. Hindi naman ako nakaranas ng FPS drop. Wala tayong naging problema sa gameplay. Wala tayong nakitang paglag. Wala tayong nakitang thermal throttling. And also, hindi din tayo nagkaroon ng FPS drop. Na-generate niya lahat ng graphics. Napaka-smooth din ng performance. Naka-high settings tayo niya. Wala tayong frame drops, wala tayong lag or whatsoever. Sa battery naman, meron tayong 5,000 mAh capacity ng battery. Massive yan. And then meron tong 70 watts fast charging capability. So dito naman tayo sa isa sa pinaka-highlight ng phone na to, yung kanyang camera performance. So meron tayong 50 megapixels na merong 1/1.56 inch na sensor. Sony IMX890 yan. At meron tong OIS. Meron pa tong 50 megapixels na ultra-wide camera at 2 megapixels na depth sensor. Yung kanyang selfie camera naman, 50 megapixels. Meron tong features sa camera ng AI GC at AI generator to. Kapag nag-shoot tayo ng mga photos natin, mako-convert niya as AI. So yung mga pinapakita kong image sa inyo, ako po yan. Then meron din ako nakitang features dito na kakaiba talaga na hindi ko nakita sa ibang phone. Indicator light. Kapag may incoming call o gagamit tayo ng mga IR blaster para sa remote control at charging nga po. May breathing effect yan dito sa likod natin. Kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS. Pagdating sa photo quality, saturated, vibrant, sharp, at maganda talaga yung photo quality na nakuha natin dito. Ang smooth, ang ganda ng edge detection. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang super night mode dahil maganda talaga yung processing dito. Talagang napapaliwanag yung mga photo. Itong phone na to ginawa as camera-centric device talaga, hindi siya pang gaming. Pero diba, yung 8200 pang gaming talaga yan. Pero tayong isang speaker dito, may nakalagay dyan sa tabi ng speaker, Dolby Atmos, at isang IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin. Mabilis na charging speed, tapos magandang camera performance at magandang performance overall, soksa ito. Ang laki na rin ng RAM tsaka storage niya, kaya matagal-tagal mo magagamit talaga itong phone to.